Magandang araw po sa inyo lahat. Vats Perez nga po pala of Joy Nostalgia Foundation. Ang paglalakbay sa buhay ay puno ng pagsubok at tagumpay. Isa na namang kwento na nagpapakita kung paano tinutupad ng isang pamilya ang kanilang mga pangarap sa Pasinaya Homes ang ating matutunghayan. Panoorin natin ang kwento ng pamilya ni Ate Emma, isang aktibong miyembro ng komunidad sa Pasinaya Homes. Let's be inspired by her and her family's journey and how she contributes to the betterment of their community as a street volunteer. Ano ang mga pangarap mo para sa sarili mo at para sa iyong pamilya? Pangarap ko po is magkaroon ng magandang buhay para sa aming pamilya at magkakaroon ng maayos na trabaho para tuloy-tuloy po yung pag-aaral ng bata at masustentuhan po yung pag-aaral. So, ang gusto ko lang magkaroon ako ng sariling bahay para sa mga anak ko kasi lumaki ako na walang iniwan ng nanay ko. Na kahit bubog man lang, yan ang natatak sa utak ko na bakit kaya lagi kami nangungupahan. Tapos may pera naman yung magulang ko kasi sa minahan naman sila na nagtatrabaho. And then, nung nawala na siya, nasa puso ko talaga na pag ako magkaroon ng pagkakataon at makapagtrabaho, kukuha ako ng bahay at lupa kahit maliit lang. Basta kay matawag ko na akin. At matawag ko na doon ko ilalagay yung mga anak ko. Ano-ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa Pasinaya Homes at Pasinaya Community? Nakakatulong siya sa amin dahil matawag mo siya, miss, bahay mo na at sarili. Makapagbukas sa kung anong gusto mo para sa pamilya. And then, may mga tao na rin na marami na pwede mong puntahan lalo na sa estilo. Maganda siya. Sa bahay ko, maganda siya kasi nasa Lumindon lang ako. Kung anong pwede kong itinda-tinda, walang hindi mabibili. Basta masipag lang maglabas ng paninda. Tapos, marami na rin akong mga dito ng mga kapitbahay na nagtatawag sa akin na servisan. Kasi bago lang po ako naging district leader last year lang ng January. Maganda kasi kung mayroon silang mga activities, doon kami. May maganda din mapulutan na aral. Ano ang pagkakaiba ng disenyo at kalidad ng bahay dito sa Pasinaya Homes kung ikukumpara sa dati mong tinitirhan? Sa nirintahan, siyempre kwarto lang. Yung bago ako dito, yung inupahan ko nasa ilalim ng hagdanan. Tanging kwarto lang ang inupahan ko lang. Hindi katulad dito na may sala, may kainan, may CR, may taas, may labahan. Lahat gusto pwede mong gawin kaysa ng upahan. Okay na siya, ma'am. Perfect na para sa akin, para sa mga anak ko. Dahil meron na kaming masisilungan, meron kaming matawag na sarili. Kaya perfect siya para sa akin. Kahit maliit man siya, hindi pa siya kalakihan. Para sa akin, perfect para sa akin. Kasi pangarap ko kasi magkaroon ng bahay. Presentable po siya para sa akin ang negosyo na ganyan. Kahit sino pwedeng pumasok. Nakakatulong siya. Bata pa lang kami po, nangungupahan lang kami hanggang lumaki, hanggang sa nawala na siya. Nangungupahan lang, tapos wala siyang iniiwan na kahit bahay man lang. Hanggang sa kaming tatlong magkakapatid nandito na sa Manila, wala man lang kaming matawag na uwi tayo sa probinsya, mag-ipon-ipon tayo, mag-usap, yung ganun. Wala po. Paano mong nagustuhan ang mga amenities na mayroon ang Pasinaya Homes, gaya ng basketball court, chapel, at multipurpose hall? Dahil sa sobrang lamig, tara, doon tayo sa clubhouse. Ngayon lang din na taon na parang gusto kong nasa labas ako dito sa loob ng Pasinaya na pwede ko silang dalhin sa labas. Parang malaya. Na-enjoy niya ako sa center. Ayun na gamit. Okay siya.
masaya. Kasi kung ano-ano maisip ng mga nag-lecture doon. Kami naman, meron naman din kami participate na naibibigay sa kanila. Sagutan din na gusto nila itanong sa amin. Doon ko na-enjoy. Na-enjoy ko yung GNF. May rekomenda mo ba sa iyong mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala ang Pasinaya Homes? Noon pa ma'am, na-recommend ko na ma'am kasi gusto kong i-share sa kanila kung ano yung natamo ko. Para kasi sila din nangupahan, nagtatrabaho sila ng mga company pero wala din silang sariling bahay. Minsan nga pumasok na nga ako pagka-agent ma'am. Sige na, kumuha ka na dito kasi masarap na may sariling bahay. Masarap na, oo, nagbabayad ka monthly. Pero pag nakuha mo na yung term na yun, na 30 years, 25 years, sa'yo na yung bahay na yun. Yun ang pinakamalaking benefits na makukuha mo sa bahay. Maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan kasama ang Joy Nostalgia Foundation? Nung nakasama ko ang Joy Nostalgia sa GNF, nung pagiging SL ko, na parang na mas lalo akong na mas nakilala dahil sa nagiging street leader ako sa street. Tapos pagka meron akong gustong iparating sa kanila, ang mga ka-street ko, support naman sa akin. Sa ngayon, hihingi ako sa kanila sa street ko na akin na yung mga kalakal para magiging pondo natin sa street natin. Kasi kung sakali na may magsusolicit at isasama ako paghingi sa inyo, hindi ako magatubiling magbigay na lang kasi meron tayong pondo. Kaya kalakal na lang hihingi ko sa kanila. Yun. Support naman po din yung mga estate ko. Yung mga plastic, karton, bangkal, gano'n, mga bote. Yun, iniipon ko po yun pagdating ng isang buwan, may nagkukuha din sa amin dito. Binibili. Ano sa tingin mo ang iyong sitwasyon kung hindi kayo lumipat sa Pasinaya Homes? Siguro ang sitwasyon namin gano'n pa rin ang nangungupahan sa Manila. And then, nag-work din siguro ako hanggang ngayon. Kasi mahirap sa Manila na walang trabaho. Kasi lahat lakas pera eh. Unlike dito na pwede kang kung nasa bahay ka lang, i-spell ka or kung labas ka lang ng pagkain sa mga sintinda. Ano ang mga pinasasalamatan mo at ano ang mga nagbibigay pag-asa sa iyo at sa iyong pamilya? Papasalamat ako dito sa nagpapatayo nito na nagbigay siya ng pag-asa sa mga tao na magkakaroon ng tahanan. Lalo na sa akin na hindi ko akalain. Kasi ang naririnig ko, ang yun lang daw nagtatrabaho sa Rebisco, ang pwede daw kumuha nito. Kaya nagpasalamat talaga ako na isa ako sa nabigyan din ng pagkakataon na makakuha. Dahil pangarap ko talaga na magkaroon ng bahay, tahanan. Tapos, masaya ko dito kasi sarili mo. Naging sarili talaga. Ano ang kahulugan sa iyo ng kaligayahan at paano mo napapanatiling masaya ang buong pamilya? Di ba pailawanag ang kasayahan mo? Kasi kusa lang kasi kung ano nasa puso. Basta ako masaya kapag magkasama kami lahat. Pagka nandito yung asawa ko, yun, nakikita ko sa mga mata ng mga anak ko na masaya sila nandiyan yung papa nila, yung mama nila, sa loob ng bahay. Wala mang imposible talaga na basta kay nasa puso mo yung gusto rin mo isang bagay. Makukuha, maging masaya. Tumulong sa kapwa. Lalo na dito sa ating komunidad. Marami kasi pwedeng tulungan dito. Lalo na ngayon, may bago na naman kailangan tulungan sa abot na makakain. Sa pagbuko ng basa, kailangan lagi kami lusog, magkain pang araw-araw. At kahit wala po dito sa amin, palagi araw-araw yung padre de pamilya namin, communication po.
Ang paglalakbay ni Ate Emma na magkaroon ng sariling tahanan ay hindi naging madali. Matagal din silang nangupahan pero hindi nawala sa kanilang isip at puso na magkaroon ng sariling tahanan para sa kanilang buong pamilya. Naging daan din ang pagkakaroon ng sariling tahanan sa Pasinaya Homes para maging aktibong miyembro si Ate Emma ng kanilang komunidad. Bilang isang street volunteer, naging isang leader din si Ate Emma na nagsisilbi ng may puso para mapanatili ang kaayusan at makabuo ng magandang pagsasamahan sa kanilang komunidad. Naway ito ay magsilbing inspirasyon sa atin bilang isang Joy Nostalgia community. Ang bawat isa ay may kakayanang mamuno. Whatever the role, whatever the function, each of us is called to serve and contribute to the JN mission of providing homes to the homeless. We will be able to do this by putting our hearts and minds in what we do. Dahil marami pang pamilyang Pilipino ang nangangarap na magkaroon ng sariling tahanan, and we are at the forefront in helping them make their dreams a reality. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na buwan. Nawa ay magpatuloy ang bawat isa sa atin na maging instrumento sa pagtubad ng mga pangarap. Maraming salamat at mabuhay po tayo lahat.